Well, mapagpalang araw po sa lahat. Tayo ay nasa lesson 5 sa temang God's Timeline. Ating ipagpapatuloy ang nakaraang ating topic tungkol sa tatlong ages, no, in the entire scriptures. Ito ay ang time past, but now, and ages to come. So sa nakaraan, natapos na natin mula Genesis hanggang sa Synoptic Gospel, no? Matthew, Mark, Luke, and John. Ang isang susi sa right division of your scripture, kapag nakita natin ang wall of partition sa dalawang grupong ito ng circumcision at ang uncircumcision, ang katawan ni Kristo ay hindi pa umiiral. Sa ating pagpapatuloy sa unang 7 kabanata sa aklat ng mga gawa, kailangan nating maunawaan ang kasalukuyang mga nangyayari sa mga panahon na yun. Kapag ating inabot ang dulo ng 4 na ebanghelyo, si Jesus ay namatay at inilibing at muling nabuhay. Pagkatapos siya ay umakyat sa langit. In chapter 2 of Acts, dito bumaba ang Santong Espiritu. So, maraming tao ang nag-iisip na ang church, the body of Christ, ay nagsimula na sa mga oras na iyon. So, ang iba naman ay hindi binibigyan ng pansin ang bahaging ito ng Biblia. Mula sa kamatayan ni Jesucristo hanggang sa kamatayan ni Esteban, ito ay nasa Acts chapter 7, ay may isang taong, 1 year na yugto ng panahon, At makikita natin if you research, from AD 33 to AD 34. So ito ay eksaktong isang taon, Paano ko ito nalaman? Ito ay base sa mga experts sa chronology of the book of Acts. At ito ang aking na-research. Ito yung pangyayari sa parable of the fig tree, Anyway, if you are not satisfied, you can search for your own, Ang talinghaga sa parable of the fig tree, si Jesucristo ay nagministeryo sa bansang Israel for 3 years. Subalit wala itong nakitang bunga ng pagsisisi sa bansang ito, bansang Israel. Ayon sa talinghaga, inutusan ang tagapangasiwa na putulin yung halamang igos, which is Israel. Tumutukoy sa Israel ang higos, subalit nakiusap ang tagapangasiwa na for 1 year, upang ayusin ang kanilang mga sarili. At kung hindi sila magkakaroon ng bunga, sila ay puputulin, Subalit ang bansang ito ay hindi nagsisi from the death of Christ to the death of Stephen, Eksaktong 1 taon at ang bansang ito ay nahulog, That's the story, Dito pasamantalang naputol ang programa ng Diyos sa Israel. So the kingdom program for Israel ay pasamantalang na-postpone, Tandaan natin, when there is a separation between the Jews and the Gentiles, the body of Christ is not existing. Ngayon, titignan natin ang paghihiwalay sa pagitan ng Israel at ng mga Hentil sa chapter 1 to 7 ng mga gawa. So makikita natin sa mga kabanatang ito, ang gitnang pader sa Israel at mga Hentil sa unang kabanata ng mga nalalabing yung nalalabing mananampalataya that time, o tinatawag silang maliit na kawan, Yun ang mga little flock, na kinausap ni Jesus, na sila ay umaasa para sa pinangakong kahariang kasama sila. So, ito ang kanilang inaasahan kay Jesus, dahil ito ang kanyang ipinangako, In Acts chapter 1 verse 6, nang magkatipon nga sila, ay itinanong niya si Jesus, Si Jesus, na nagsasabi, Panginoon, sabi nila, isasauli mo baga sa panahong ito ang kaharian ng Israel? Ang concern ng mga believing Jews na ito, or the small flock, ay tungkol sa pangako ni Jesus na siya ay maghahari,
Of course, sila ay kasama sa kanyang paghahari na yon. Ito ang ipinangako ni Jesus sa kanila sa Luke chapter 12, verse 32. Aking babasahin ang sabi niya, "Fear not, little flock." Dito lang makikita itong term na ito na little flock in this verse, no? "For it is your Father's good pleasure to give you the kingdom." No? Ito yung pinangako niya, no? Ito yung paghahari ni Kristo na kasama sila for 1,000 years upang sila ay maging pagpapala sa buong mundo. That is yun ang tunay na layunin ng pagkapili ng Israel to be a blessing to other nations, no? Sa ikalawang kabanata ng mga gawa, binanggit ni Pedro ang hula ni Propeta Joel. Tinitingnan natin dito sa Acts chapter 1 to 7 ang paghihiwalay, no, yung distinction between the Jews and the Gentiles, no? Ang sabi niya sa verse 2 chapter 2, "Kayong mga lalaki ng Judea," ito ang hula ni Propeta Joel sa Old Testament, no? Sa talatang ikalawa, nakikipag-usap si Pedro, kanino? Yemen of Israel. Tandaan natin, ang Diyos ay nakitungo sa bansang Israel sa pamamagitan ng mga propesiya, no? At hindi sa mga hentil. Ang diling ng Diyos sa bansang Israel is true prophecy, no? Sa atin hindi. It is not prophecy. So in Acts chapter 2 verse 14, datapot si Pedro na tumindig kasama ang 11, no? Ay nagtaas ng kanyang tinig at sa kanila'y sinabi, "Kayong mga lalaking taga-Judea at kayong lahat na naninirahan sa Jerusalem, no? Ay malaman ninyo ito at dinggin ninyo ang aking mga salita." So, nagpapakita dito na siya ay nangungusap sa mga taga-Jerusalem at taga-Judea, no? Sa Gawa chapter 3 verse 12, "At nang makita ito ni Pedro ay sumagot siya sa mga tao, kayong mga lalaki ng Israel, no? Bakit kayo nagtataka, no? Nagtataka dito, no? Sabi niya, bakit kayo tumitingin sa amin na para bang sa aming sariling kapangyarihan o kabanalan ay aming pinalakad ang taong ito?" Sila ay gumawa ng milagro, no? At pinatayo nila yung lumpo and then dito makikita natin yung signs and wonders na ipinapakita ng mga disciples, no? In Acts chapter 3 verses 24 to 25, at ang lahat ng mga propeta mula kay Samuel at yung mga sumunod, no? Kasing dami ng mga nagsalita ay naghula din sa mga araw na ito. So, verse 25, "Kayo ay mga anak ng mga propeta, no? At ng tipan na ginawa ng Diyos sa ating mga ninuno, na sinasabi kay Abraham, at sa iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa." No? So, in chapter 3, verse 26, "Sa inyo muna ang Diyos nang ibangon ng kanyang anak na si Jesus ay isinugo siya upang pagpalain kayo sa paglilingkod sa bawat isa sa inyo sa kanyang mga kasamaan." No? Dito sa kabanatang 3, ang pangangaral ni Pedro ay sa mga Hudyo, ano? "Kayong mga lalaki ng Israel." Sa mga talatang 24 hanggang 26, binanggit ni Pedro ang mga propeta, no? Mula kay Propeta Samuel, tandaan ang pakikitungo ng Diyos sa Israel ay sa pamamagitan ng propesya at hindi sa mga Gentiles, no? So, dito, pilit nating tinitingnan yung distinction between the Jews and the Gentiles. And remember, kapag nandyan yung distinction o ang paghihiwalay, wala yung body of Christ because there is no separation between the Jews and the Gentiles during the dispensation of the grace, no? In Acts chapter 4, verse 8, "At si Pedro na puspos ng Espiritu Santo ay nagsabi sa kanila, kayong mga pinuno ng bayan at mga matatanda ng Israel." See, makikita ninyo, for the whole chapters na 1 to 7, nakikita ninyo, ang mga little flockers, sila ay nauusap sa mga bayan ng Israel, sa Judea, in all Samaria, no? Kung tapat tayong bumabasa sa salita ng Diyos, mula sa Acts chapter 1 hanggang sa pangangaral nila ay sa bansang Israel lamang, ano?
pinuno ng Israel at matatanda ng Israel, ano? So sa kabanatang 5, muli ang pangangaral ni Pedro ay pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng kasalanan. So makikita natin sa Acts 5:31, siya ay itinaas ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. So sila ay kailangan nila magsisi, ano? At upang sila ay patawarin o magbalik loob sa Diyos, ano? So sa Gawa 5:35, at sinabi sa kanila, kayong mga lalaki ng Israel, ingatan ninyo, ano, ang inyong sarili kung ano ang ibig ninyong gawin sa mga lalaking ito. Sa talatang 35, makikita natin ang pangangaral ni Pedro ay kanino naka-address. Ito ay naka-address po rin sa bansang Israel. Then in Acts chapter 6 verse 11, nang magkagayoy, hinikayat nila ang mga tao, no, na nagsasabi, narinig namin siyang nagsasalita ng mga kapusungan, ano, laban kay Moses at laban sa Diyos. Ang pangangaral ni Pedro dito ay ang mga kapusuwang laban kay Moses, no? Sa atin ba ay pinapangaral yung mga kapusuwang laban kay Moses, no? At lumaganap ang salita ng Diyos at ang ibang mga alagad ay dumami ng husto sa Jerusalem, ano? At isang malaking pulutong ng mga pari ang masunurin sa pananampalataya. And verse 8, at si Esteban na puno ng pananampalataya at kapangyarihan ay gumawa ng mga dakilang kapabalaghan at mga himala sa mga tao. Makikita natin yung mga signs and wonders na yan referring to Jewish people, ano? Sila ay naghahanap ng sign and wonders. Kaya yun ang ipinapakita sa kanila. Sa atin, hindi yun ang ipinapakita at kailangan ng mga Gentiles. Dito pinatay si Esteban, ano? Sa pamamagitan ng pagbato in Acts chapter 7. Sa kabanatang ito, si Israel finally rejected the Holy Spirit. No? Dito nagtapos ang isang taong extension of mercy. Ang Diyos sa bansang Israel, ano? Ayon sa talinghaga, binigyan ng isang taong palugit ang bansang Israel mula sa kamatayan ni Jesus hanggang sa kamatayan ni Esteban, ano? Di ba siya ay napako sa krus at siya ay umusol ng panalangin para sa bansang ito dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At iyon ay pinakinggan ng Diyos. Iyon ang isang extension of mercy from the death of Christ to the death of Stephen. No? Dito bumagsak ang bansang Israel nang sila ay finally rejected Holy Ghost. No? In Acts chapter 7, verse 51. Dito bumagsak ang bansang Israel at ang programa ng Diyos para sa sinasabi ng talik. So, pasamantalang tumigil, no, ang programa ng Diyos para sa bansang ito, no. Ito rin ang sinasabi sa talinghaga sa puno ng igos after 1 year, kung hindi magbubunga, no, kung hindi sila magbubunga, ito ay puputulin, no. Never in this present dispensation na yung term na cut down or puputulin, hindi sa mga mananampalataya in this present time. Later on, we will elaborate. Furthermore, we will explain ito. No? Ito rin ang tinutukoy sa Romans chapter 11, verse 11. Sila ba ay natisod upang sila ay mabuwal? No? Tumutukoy ito sa bansang Israel. Huwag sana, sabi niya. Ngunit sa pamamagitan ng kanilang pagkahulog, ang kaligtasan ay dumating sa mga Gentiles. So, maraming salamat at dahil meron tayong 10 to 13 minutes, muli isang mapagpalang araw at ating itutuloy sa susunod na araw. No? Salamat and God bless. To God be the glory.